Every man shall kiss his lips that giveth a right answer. Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Be not a witness against thy neighbor without cause, and deceive not with thy lips. Say not, I will do so to him as he hath done to me. I will render to the man according to his work. I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding. And lo, it was all grown over thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw and I considered it well. I looked upon it and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. Last verse, so shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an argument. Ganyan po idadako po tayo sa panalangin ng paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, o Diyos ng Israel magpakailanman, kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan, at ang karwalatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa iyo ang kariyan, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa pangulo ng lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagkapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong kaluwalhatian pangalan. Ngunit sino ba kami sa kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo, at ibinabalik lamang namin sa iyo ang ibinigay ninyo sa amin, sapagkat kami ay mga dayuhan at maglalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon namin Diyos, lahat ng kasaganang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin aming Diyos na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa kaluwalhatian ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot, na nihandog namin ang lahat ng bagay na ito, at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos, nina Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasang nawang ito ay panatili ninyo sa puso naming lahat, at manatili nawa kaming tapat sa iyo. Amen. Hango mula sa 1 Chronicle chapter 29 verse 10 to 18. Makakaupo na po lahat. Buksan po muli natin ating songbook sa song number 149. Savior like a shepherd lead us. 149. Savior like a shepherd lead us. Savior like a shepherd lead us. Much we need thy tender care. On the first stanza, sing. Savior like a shepherd lead us, much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, Thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus,
Blessed Jesus, Thou hast bought us thine, we are. We are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, hear, oh hear us when we pray. Blessed Jesus, hear, oh hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and power to free. Blessed Jesus, early let us turn to Thee. Blessed Jesus, early let us turn to Thee. Early let us seek Thy favor, early let us do Thy will. Blessed Lord and only Savior, with Thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, Thou hast loved us still. Blessed Jesus, Thou hast loved us still. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang mga mensahe ng mga awitin. At sa pangangaral na salita ng Panginoon Diyos, tawagin ko natin si Deacon si Deacon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ay Book of Obadiah, chapter 1, verse 3 and 4. Hiniling ko pong tumayo po ang bawat isa. Book of Obadiah after Amos. Isang chapter lang po ito. Obadiah chapter 1 verse 3 and 4. The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground? Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the Lord. Tayo po'y saglit na manalangin. Aming Diyos na banal, katastasan sa lahat, kami po ay lumalapit po sa trono ng inyong biyaya, humihingi ng gabay sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. O Diyos, kami patawarin niyo sa aming mga sala at karumihan, at maintindihan nawa namin ang inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Tulungan niyo po ang bawat isa, pagkalooban niyo po kami ng karunungan na maunawaan, O Diyos, ang inyong mensahe, Panginoon, at ito'y aming maipamuhay. O Diyos, patawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa inyo. Dalangin po namin na hindi po ito maging balakid upang
makatanggap kami ng pagpapalang espiritual sa umaga pong ito. Maraming salamat o Diyos, pagpalain nawa ninyo ang inyong mensahe, ang inyong mga ngaral, at higit sa lahat ang mga tagapakinig, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Makapuno po ang bawat isa. So, ang ating pong topic ay Book of Obadiah. Napaka dalang pong may pangaral o makinig ang mensahe tungkol po kay Obadiah. So sino po ba si Obadiah? Kung inyo pong tatanong ay sino po ba si Obadiah? Si Obadiah po ang sumulat nitong ating pag-aaralan, at ito po ang may pinakamaikling verse o chapter and verse sa Old Testament. Isang chapter lang po at 21 verses. Kabilang po ito sa minor prophets, at ang name po na Obadiah ay ibig sabihin ay lingkod po ng Diyos, propeta ng Diyos. Kung kailan po ito sinulat ay wala pong nakasaad na petsa. Base po sa mga expert sa Bible at mga historian, ito po ay sinulat pagkatapos po ng pagbagsak ng Jerusalem. Humigit kumulang 586 to 553 BC. Ito po yung pinaka-popular na pananaw. Ang isa naman pong pananaw ay sa panahon po ni Haring Jehoram na anak ni Haring Jehoshaphat ng Judah. Humigit kumulang 850 to 840 BC. So, ang konteksto po ng ating talata, ito po yung nakaugat sa heograpiya, kasaysayan at relasyon po ng dalawang magkapatid na bansa. Ito po ay tungkol sa mga Edomites at Israelites. Ito po yung mga ina po ni Esau. Esau ang tawag nila, Esau. Pero Esau na lang po ang ating bigkas. Esau at si Jacob, Si Obadiah po ay nagpahayag ng hatol sa Diyos laban sa bansang Edom dahil sa kanila pong pagmamalaki at kalupitan po sa bayang Israel. Yun po ay kanilang sister nation. Matapos po kasi ang pagbagsak ng Jerusalem sa hakbong Babylonia na pinamumuunuan ni Haring Nabucodonosor, ay ito po yung matagumpay na napabagsak at napasok po niya ang pader ng Jerusalem. At iniutos po ni Nabucodonosor na sunugin lahat ng bahay sa Jerusalem at lahat ng malalaking malalaking bahay ng mga palasyo at yung pong templo ng Diyos. At makikita po natin yan sa 2 Kings chapter 25. 2 Kings chapter 25. Verse 8. Babasahin ko na lang po sa Tagalog. Nang ikalimang buwan ng ikapitong araw ng buwan, na siyang ikalabing siyam na taon ni Haring Nabucodonosor, na hari ng Babylonia, ay naparoon sa Jerusalem si Nabuzaradan na puno ng kawan na bantay, na lingkod na hari sa Babylonia, at kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at lahat ng mga bahay sa Jerusalem. Sa makatwid bagay, bawat malaking bahay ay sinunog niya po ng apoy. So ito po pagkawasak ng templo ng Jerusalem. Ito po yung unang templo na itinayo ni Haring Solomon. Ito po yung tinuturing na isa sa pinakamalagim na bahagi ng kasaysayan ng mga Hudyo. Kasi dito po nagwakas yung kaharian ng Juda. At yun po ang nag-alis ng sentro ng kanilang pagsamba sa loob ng marami pong dekada. Ang ganyan po kasi talaga ang mga Hudyo, hindi po sila nabubuhay na
na hindi po sila nakakapagsamba, parang sa mga Muslim din ganun. Nung ako'y nasa Saudi pa limang beses na nagdadasal, pumupunta sa templo itong mga Muslim at nananalangin sila. So ito po ay bahagi na ng kanilang buhay, lalo-lalo na po sa mga Hudyo. So matapos po ang pagbagsak ng Jerusalem sa kamay ni Nebuchadnezzar, ito po ay nagdulot ng matinding puot sa Panginoon dahil po sa ginawa nitong mga Edomites, itong mga ina po ni Esau, sa kanilang kapatid o sister nation po na Israel. Dahil ito pong Edomites, sila po ay tuwang-tuwa pa noong kasalukuyan na binamasaker yung Jerusalem nitong mga taga-Babylonia. Tuwang-tuwa pa itong mga Edomites. Hinahadlangan nila yung mga tumatakas yung mga tumatakas ng Hudyo. At ibinibigay po nila sa mga kalaban yung mga nahuhuli nila. At nakikinakaw na rin sila. Nakikinakaw na rin sila doon sa mga kayamanan ng mga Hudyo. At yung mga tumatakas pinagpapapatay. Yan po ay isang maliwanag na paglabag sa prinsipyo ng kapatiran. So ang tanong po, bakit ba ganoon na lamang ang galit o ang pagtrato nitong mga Edomites sa mga Israelites? So sa unang punto po na ating tutunghayan, ito pong mga Edomites ay meron po silang spirit of jealousy and hatred. Ano po? Spirit of jealousy and hatred. At makikita po natin yan sa Ezekiel chapter 35. Ezekiel chapter 35 verse 5. Sapagkat ikaw ay nagkaroon ng laging pakikipag-alit at ibinigay mo ang mga anak ni Israel sa kapangyarihan ng tabak, sa kapanahunan ng kanilang kasakunaan at kapanahunan ng parusang pinakawakas. Nandun po yung talaga yung makita natin yung galit nitong mga Edomites. May ituturing na may malalim po na galit ito pong mga Edomites sa mga Israelita. Ito po ay magmula pa, ang alitan nito ay nagmula pa noong unang panahon pa na kanilang mga ninuno. So ayon po sa Biblia, ang ugat ng spirit of jealous and hatred na ito ay nagsimula nang makuha po ni Jacob yung pagkapanganay. Katulad po ang sinasabi ng Hebrews 12:16. Hebrews 12:16. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Binenta niya yung kanyang sariling pagkapanganay dahil lang sa pagkain. At makikita po natin mamaya kung paano kung nangyari yan. So katulad po sinabi ng Hebrews 12:16 at Genesis 25, makikita po natin dito sa Genesis chapter 25 verse 29, sa Old Testament po tayo. Genesis chapter 25 verse 29 to 34. Babasahin ko ulit sa Tagalog. At nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa parang atse ng lalambot. Ito po yung niluluto ni Esau. Ito po yung kung tawagin ni yung nilagang pula.
red lentils. Kaya ito pong doon po kinuha yung pangalan ng Edom. Ang ibig sabihin ng Edom ay mapula. Mapula po ang ibig sabihin ng Edom. Ito po yung niluluto ni Jacob nung dumating po si Esau, na siya'y lambot na lambot. At sa verse 30, at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamahni ko sa iyo na pakanin mo ako niyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nang lalambot, kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. Kaya pala tinawag na Edom dahil doon sa pagkain niluluto na mapula. Ano po? At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Nakita po kasi si Jacob na pagkakataon, dahil meron talagang propesiya na kinakailangan na siya ay mabasbasan bilang panganay. Ito po ay umaayon lang sa plano ng Panginoon yung nangyari po. Dahil nga po sa pagkagutom nitong si Esau, ang sabi niya iaanihin ko pa itong aking pagkapanganay, kung ako din lang ay mamamatay sa gutom. At sinabi ni Esau, narito mamamatay na nga, at saan ko mapapakinabang ang pagkapanganay? Sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya na kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain at uminom, bumangon at yumaon, para wala lang. Binenta niyo yung kanyang birthright, yung kanyang pagkapanganay ng ganun-ganun na lang. Hindi niya naintindihan ang kanyang ginawa. Sinabi ng Panginoon kay Rebecca, maglilingkod ang matanda sa bata. Si Rebecca po, ito yung kanilang nanay. Nanay ni Esau at saka ni Jacob. Meron na pong sinabi sa kanya ang Panginoon bago pa man ipanganak itong mga magkapatid. Dahil minsan siya ay hirap na hirap sa loob ng nasa kanyang tiyan. Mantakin mo na bata pa lang mga ano pa lang nasa tiyan pa lang nagpapambuno na. Ano kaya mararamdaman ng isang ina na kapag yun nga lang isa lang ang anak niya na nasa loob, kapag ayun sumisipa, sumasakit ang tiyan ng nanay. Lalo na kung dalawa, tapos nagrarambulan pa doon sa loob. Nag-aaway, talagang mahihirapan. Ito po, basahin po natin sa Genesis chapter 25, verse 23. Akyat lang po tayo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At isang bayan ay magiging malakas kaysa sa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Dito po sinabi sa kanya ng Panginoon, nalaman niya na si Esau ay makukuha yung kanyang pagkapanganay. Si Jacob ang magkakaroon ng karapatan, lalong-lalo na dun sa basbas. Makita din po natin yan. So 2 bata ay nagpapambuno sa loob ng tiyan. Si Genesis chapter 25 verse 22, ito po yung katibayan. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya. At kanyang sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? Sa sobrang hirap niya, dumating siya sa Panginoon. Sabi niya, bakit nabubuhay pa ako? Siguro sobrang sakit po. Nagsisipaan yung nagrarambulan yung... At siya yung nagsisiyasat sa Panginoon. Tinatanong niya sa Panginoon, bakit nangyayari sa kanya yung ganoon. So makita naman po natin kung paano nakuha yung basbas po. Tingnan naman po natin yung basbas na para kay Esau ay ibinigay po kay Jacob ng kanyang ama na si Isaac. So, tingnan po natin sa Genesis chapter 27. Hindi ko na po ito mabasahin lahat at mahaba po kasi ito. Sabihin ko na lang po yung... So, dito po makikita po natin
sa verse 1, nangyari na matanda na si Isaac at malabo na mata niya, no? Ay nangyari po kasi dito, sabi niya malabo ng kanyang mata at hindi niya alam kung kailan siya mamamatay, kaya tinawag niya si Esau at sabi niya, kuhanin mo ang iyong palaso at ang iyong pana, yung pana, yan. At ikaw ay mangaso, humuli ka ng usa at lutuin mo sa akin. At pagkatapos noon, ibibigay ko sa iyo ang aking basbas. Ito po ay narinig ni Rebecca, yung sinabing yun sa kanyang anak na si Esau. At palibas, ang gusto niyang mangyari na ang basbas ni Isaac ay mapupunta kay Jacob. Sinabi agad niya ito kay Jacob na ganito ang gawin mo, humuli ka ng 2 kambing na at ito ay lulutuin ko at ibibigay mo sa iyong ama at para bigay niya ang basbas sa iyo. Ayaw ni Jacob, natatakot siya. Basahin po natin sa verse 13 ng Genesis 27. Ito po ang sabi ni Jacob. At sinabi sa kanyang ina, sa akin mapunta ang sumpa sa iyo. Dito pala muna sa in verse 11, at sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, narito si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo at ako'y taong makinis. Magkaiba po sila ng texture ng balat eh. Yung isa ay mabalahibo at yung isa naman ay makinis ang balat. Si Jacob. At sinabi sa kanya ng kanyang ina, sa akin mapupunta ang sumpa. Sundin mo lamang ang aking tinig. Talagang desidido kasi itong si Rebecca na kanyang ina na mapunta ang basbas kay Jacob dahil yun po ang sinabi ng Panginoon. Yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya na maglilingkod ang matanda sa bata. Ibig sabihin ito pong si Esau ay makukuha ni Jacob yun pong pagkapanganay. So takot po si Jacob at baka siya ay mahuli. Sabi nga po ni Rebecca, huwag kang mag-alala, sa akin mapupunta ang sumpa. Kung ikaw man mahuli, sa akin mapupunta ang sumpa. Ito po isang pagpapahayag ng kanyang buong pananagutan at determinasyon na makuha ni Jacob yung basbas ng ama. Natatakot si Jacob na kung mahuli siya ng ama na nandaraya, ay hindi basbas ang makuha niya, kundi sumpa. Pero tiniyak ni Rebecca kay Jacob na siya ang mananagot pag nahuli sila. Naniniwala po kasi si Rebecca ang karapat-dapat na basbas ay mapunta po kay Jacob, sapagkat yun po ang sinabi ng Panginoon. Ang nakatatanda ang manglilingkod sa bata. Kaya handa niyang isakripisyo ang sarili kahit sa anumang paraan. Nangyari po ito, nakuha yung basbas at yung birthright. Pero ano naman ang naging bunga? Kasi pandaraya yung ginawa nila eh. Sigurado nga may bunga. Ano naging bunga? Bagamat nakuha po ni Jacob ang basbas, nagkaroon ito ng mabigat na kabayaran para sa mag-ina. Ang nangyari po niyan ay tumakas itong si Jacob dahil takot siya. Nandun yung kanyang takot na siya ay sugurin ni Esau. Kaya nga po nagkahiwalay itong mag-ina dahil umalis si Jacob dahil sa takot kay Esau. Yun ang naging resulta ng ginawa niyang pandaraya. So ang buhay ni Jacob ay nagkaroon ng punong-puno ng pagsubok at disiplina mula sa Diyos. Bagamat nasa kanya nga po yung basbas,
ay hindi naman po naging madali yung kanyang landas. Ano po? Sa loob ng 20 taon, namuhay si Jacob na malayo po sa kanyang mga magulang. Samantalang si Esau kasama yung kanyang mga magulang. So lagi po siyang may dalang takot na baka isang araw ay tugisin siya ni Esau para siya ipaghigantihan. Yun ang naging bunga o consequence ng kanyang ginawang kasalanan. Nakuha ni Jacob ang basbas, pero duman po siya sa matinding proseso ng paghubog sa kabila ng kanyang pagkakamali. So tinupad pa rin po ng Diyos ang pangako na mula kay Jacob lalabas ang 12 tribu ng Israel. Yan po ang naging pundasyon ng bansang pinagmudan po ng ating tagapagligtas. So pinatutunayan lamang po na kahit may pagkakamali po ang tao, kaya pa rin po itong gamitan ng Diyos para sa kanyang layunin. So ito pong kaapihan na nangyari kay Iso, ay bunga po ng pandaraya ni Jacob. Ngunit ang kanilang pagbagsak na atin pong nabasa kanina sa ating teksto, yung kanilang pagbagsak, yun po ay sanhina ng kanilang sariling pagmamalaki at paghihiganti. Sinisisip mo nila ang Diyos dahil mas pinahalagahan ni Jacob. Mas pinahalagahan po si Jacob. Ang kanilang kaisipan ay nagkaroon po ng puot dahil ang kanilang ninuno na si Esau ay dumanas ng kawalang katarungan nang nakawin ni Jacob ang pagkapanganay sa tulong po ng kanilang ina na si Rebecca. So ganun pa man ipinakita po ng kasulatan na ginamang pagkawala ng pagkapanganay o yung pagkawala ng birthright ni Esau ay dahil din sa kanyang kasalanan. Ano po? Mantakin mo ba naman na dahil lang sa gutom mo ipagpalit mo na yung pagkapanganay. Hindi na lang siya nagluto, Hindi na siguro marunong talagang magluto. O siya ay sa sobrang pagod, wala na siyang magagawa kundi humingi na lang sa kanyang kapatid ng makakain. So ito po ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa pamanang espiritual. Ito pong ginawa ni Esau. Makikita po natin na kung merong spirit ng jealous and hatred, ay meron din po itong mga Edomites na spirit of proud heart. Spirit of proud heart. Ito makita po natin sa Obadiah chapter 1 verse 3. Balikan po natin ang ating teksto. Sa verse 3 po, ginaya ka ng kapalaluan ng iyong puso. The pride of thine heart hath deceived thee. Yun po ang nangyari dito sa mga Edomites. Dahil po sa kanilang dinalang galit sa kanilang puso dahil sa hindi nila mapatawad ang nangyari nung unang panahon na ang kanilang ninuno na si Esau ay dinaya at mas binigyang halaga si Jacob. So parang nabaliwala yung kanilang pinanggalingan na si Esau. Yun ay dinala nila sa kanilang puso, kaya nung sila ay magkaroon ng pagkakataon na makapanirahan sa isang lugar na talagang secured sila, kasi yung kanilang pwesto ay napakataas na mabato. Ito pong pwesto nitong mga Edomites, hindi katulad nitong mga Israelites, sila ay nasa bandang mababa, pero ang kanila namang lugar
ay mayaman yung lupa, nakapagtatanim sila. Samantalang ito namang mga Edomites, dito po dumadaan lahat ng mga nakikipagtransaksyon, kaya ito po ay kanilang nakokontrol. At walang mananalo sa kanila dahil napakataas ng kanilang lugar. Kaya sila po ay, nung panahon na yun, talagang inaari nila na sila ang pinakamagaling na mandirigma. Walang makakatalo sa kanila. Kaya ang sabi po ng verse 3, dinaya ka ng iyong kapalaluan, palibasa, akala mo wala nang tatalo sa'yo. Sabi na, o ikaw na tumatahan sa mga bitak na bato, na ang tahanan ay matayog, na nagsasabi sa kanyang puso, sino magbababa sa akin sa lupa? Palibasa, napaganda ng kanilang lugar. Pero ang sabi po dito sa verse 4, bagaman ikaw ay pailang lang sa itaas na parang agila, at bagaman ang iyong pugad ay malagay sa gitna ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Kahit na anong taas pa ng kanilang lugar, at na-secured sila doon, walang makakapanaig sa kanila, hindi sila obra sa Diyos. Kayang-kaya din po silang ibagsak. Kaya ang sabi po ng verse 3, dinadaya ka ng iyong puso. Nagkaroon po sila ng proud heart dahil sa kanilang lugar na kinatatayuan. In Romans chapter 9, buksan po nyo yung mga Bible sa Romans chapter 9. Verse 11 and 13. Babasahin ko po ulit sa Tagalog. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawan ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa kundi doon sa tumatawag. Verse 13, gayang nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapopuotan. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. So si Esau po nang nangyari ang na bago pa man lang sila isilang, itong magkapatid, ay wala pong nakitang anumang mabuti sa kanila para ito pong si Jacob ay piliin ng Diyos. Ano po? Ang sabi po rito, nung hindi pa isinisilang ang mga bata at wala pang nagawang mabuti o masama, ginawa ito upang ipakita na hindi tumitingin ang Diyos sa magagawa o abilidad ng isang tao bago siya piliin. So paano po bang pinili si Jacob ng Diyos nasa sinapupunan, wala pang ginagawa yung dalawang bata ay pinili na si Jacob. Ibig sabihin po nito na hindi po tumingin ang Diyos sa magagawa o kabutihang magagawa para piliin. Ganun din naman po yan sa ating mga Kristiyano, na kung tatanungin mo, kailan ka ba pinili ng Diyos para sa kaligtasan? Ano po? Ito ba nung ikaw ay ipinanganak at makagawa ng mabuti, nakita ng Diyos na gumawa ng mabuti at ikaw ay tatanggap, kaya ka pinili ng Diyos? O matagal pang panahon pinili ka na? Ano po? So makikita po natin ang katibayan na yan sa Ephesians chapter 1 verse 4. Tingnan po natin ito. Ito po parati po nating pinag-aaral in Ephesians chapter 1 verse 4. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world. Ano po? Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan. So,
Ang pagkapili po pala sa atin bago pa itatag ang salibutan, ibig sabihin wala pang nakikita ang Diyos na gagawin nating mabuti o na para ikaw ay piliin. Ganon din po dito sa dalawang bata na ito. Ano po, maliwanag po ang sabi rito na hindi pa sinisilang yung mga bata at wala pa nagawang mabuti o masama, ay pinili na po si Jacob dito. Hindi po tumingin ang Diyos sa abilidad ng tao. Kaya niya nasabi yung pong Jacob have I loved and Esau have I hated. So ang propesiya po, bago po man isilang, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, ang nakatatanda ang maglilingkod sa nakababata. Dito po ay maliwanag na itinalaga na po si Jacob. Ano po? Itinalaga siya bilang tagapagmana ng tipan sa halip na si Esau. Jacob have I loved, Esau have I hated. So binibigyan diin po ng mga Bible scholar dito na yung pong salitang love at hated, mahal at poot, ay hindi po ito nangangahulugan na nakakaramdam ang Diyos ng emosyonal na galit doon po sa mga sanggol o doon po kay Esau. Sa halip ito po ay isang Hebraic idiom na tumutukoy sa pagpili sa tipan o yung covenant election. So pinakikita lang po ng talatang ito ang sovereign election o soberanyang pagpili ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga pangako. Subalit ang umira sa mga Edomites ay pagmamalaki, imbes na magpatawad ay nagtanim pa po sila ng matinding galit. Dahil nga po doon sa nangyari kay Esau sa kanilang ninuno, hindi sila nakapagpatawad yung kanilang lolo nakapagpatawad. Nakapagpatawad po si Esau, napatawad niya si Jacob. Makita po natin yan sa Genesis chapter 33. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 33. Genesis chapter 33. Tingnan ko lang po kung anong verse yung ano nga bang verse yun? Verse 4. At tumakbo si Esau, ito. At tumakbo si Esau na sinalubong niya at niyakap at niya po si Jacob, hinalikan sa leeg at sila po yung nag-iyakan. At itiningin ni Esau ang mga mata niya at nagkita ang mga babae at mga bata at sinabi, sino-sino itong mga kasama mo? Sabi niya kay Jacob, sa tanong po ni Esau, at kanyang sinabi ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod. Nang magkagayoy nagsilapit ng mga alilang babae, sila at ang kanilang mga anak ay nagsiyukod kay Esau. At lumapit din si Leah, ang kanyang mga anak, at nagsiyukod. At pagkatapos nagsilapit si Jose at si Raquel at nagsiyukod din. At kanyang sinabi, ano palagay mo sa buong karamihang ito na nasumpungan ko? At kanyang sinabi na makasundo ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon. At sinabi ni Esau, mayroon akong kasya kapatid ko, ariin mo mga ito, ang mga iyo. Nasaan ba yung lumuhod ng 7 beses? Si Jacob. Hindi ko lang matandaan kung anong version na ito. Sa verse 3 pala. At siya ay dumagpas sa unahan nila
at yumukod sa lupa ng makapito hanggang nalapit sa kanyang kapatid. Si Jacob, yung palibhasa, ang akala ko kasi ni Jacob na sa kanilang pagkikitang magkapatid ay gagantihan siya, paghihigantihan at baka pagpapatayin, kaya pinaghiwa-hiwalay niya yung yung kanyang mga kasama, at least may mapatay man niya iba, may pang matitira. Subalit hindi po ganoon na nangyari. Ang nangyari ay nung magkasalubong po sila, agad na yumukod si Jacob na sa kanyang kapatid na si Esau. Pitong beses, makapito, hanggang sa nalapit sa kanyang kapatid. At sa verse 4, at tumakbo si Esau at sinalubong siya. Ibig sabihin, nagkaroon na po ng reconciliation, nagkapatawaran na itong magkapatid. Subalit, bakit itong kanilang mga ina po, nagkaayos na nga yung kanilang mga ninuno, sila hindi pa magkaayos. Itong mga Edomites, lahi ni Esau, talagang nagtanim sila ng matinding jealousy at hatred, at talagang nagkaroon sila ng pagmamalaki sa kanilang puso. Isa pa dahil nga doon sa kanilang kinalalagyan, nagkaroon po sila ng pagmamalaki na hindi sila matitinag doon kahit sino pa man. So makikita po natin dito sa isang verse na babasahin ko po, ang kasalanan ng Edomites ay na-rebuild na po. Ito po yung ating pangatlong points. Edom, sin, rebuild. O nabunyag po yung kasalanan ng mga Edomites. Amos chapter 1 verse 11. Amos chapter 1 verse 11. Bago po mag-Obadiah. Amos chapter 1 verse 11. Ganito ang sabi ng Panginoon: dahil sa tatlong pagsalangsang ng Edom, dahil sa apat, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat hinabol niya ng tabak ang kanyang kapatid at pinagkait ang buong habag, at ang kanyang galit ay laging nanglilipol, at taglay niya ang kanyang puot magpakailanman. So dito na po pinakikita po ng talata yung kasalanan ay nahayag na po sa Panginoon dito po sa talatang ating binasa. Dumating ang panahon o oras ng salakayin po. Bumalik po tayo doon sa salakayin po ng Babylonia sa pamumuno ng hari Nabucodonosor, ang Jerusalem, nang salakayin ng mga kalaban ng Israel. Dito po nahayag yung tunay na laman ng puso nitong mga Edomites, na sa halip po na tulungan yung kanilang kapatid, nagsaya pa po sila. Nagsaya sila sa pagbagsak ng kanilang kapatid. Tulad po ng nasusulat sa Psalms chapter 137 verse 7. Psalms 137, ito po. Dito po natin makikita itong kasamaan ng ugali ng itong mga Edomites. Psalms 137 verse 7. Alalahanin mo, Yahweh, kung ano ang ginawa ng mga Edomita noong araw na bumagsak ang Jerusalem. Sinabi nila, wasakin hanggang pundasyon ito. Para bang kung inyo pong pupunta kayo doon sa senaryo, makikita niyo itong mga Edomites habang minamasakar itong mga Israelita ng mga taga-Babylonia, nagsisigawan, sisigawan itong mga Edomites. Sabi nila na wasakin hanggang pundasyon. Ibig sabihin talagang gibain, talagang gusto nilang gibain talaga. Wasakin yung
kinilalagyan nitong mga Israelita. At nakisali po sila sa pang-aapi. Hinaharangan po nila yung mga Israelita na tumatakas. Sabi po ng Obadiah chapter 1 verse 11. Obadiah chapter 1 verse 11, balik po tayo sa Obadiah chapter 1 verse 11. Ng araw na tumayo kasamalayo, ng araw na kinuha ng mga dayuhan ng kanyang kayamanan at pinasok ng mga dayuhan ng kanyang mga tarangkahan at nagsapalaran sila sa Jerusalem para ka na rin katulad nila. Nakikita nila itong mga taga-Babylonia ginagawa na ng masama yung kanilang kapatid or yung sister nation. Ito po ay wala po silang ginagawa. Nakatayo lang sila Yung iba naman talagang tumutulong sa mga kalaban ng Israel para wasakin. Ito namang iba ay nakatayo lang. So yun po ang sinabi ng teksto. Ang ibig sabihin nito ay naging pananahimik o hindi pagtulong sa kapwa o sa kapatid sa oras ng pangangailangan at kagipitan ay itinuturing po itong pakikipagsabwatan sa kaaway. So ipinakikita po nito ang kasalanan ay hindi lang yung paggawa ng masama, kundi pati na rin po yung hindi paggawa ng mabuti kung ikaw naman ay may kakayahang tumulong. Yan po yung kasalanan ng kawalan ng malasakit. Para bang mga hindi ka malamig, hindi ka mainit, ikaw ay malahininga. Yan, malahininga. Hindi mainit, hindi malamig. Kung wala silang ginagawa, nakatingin lang, parang nakikiisa na rin sila doon sa mga kalaban ng Israelita. So tingnan po natin yung pagbagsak nitong mga Edomites. Ito na po yung ating last point. Edom, judgment and fall. In verse 15, ito po ang ating makikita sa Edom chapter 1 verse 15. Sa Obadiah chapter 1 verse 15. Sapagkat ang araw ni Yahweh ay malapit na sa lahat ng mga bansa, anuman ang iyong ginawa ay gagawin din sa iyo, at lahat ng iyong mga ginawa ay babalik sa iyong ulo. Ang ibig pong sabihin nitong teksto na to ng Obadiah chapter 1 verse 15, ito po ay isang babala tungkol sa hustisya ng Diyos. At ang konsepto ng pag-ani po ng kung ano ang iyong itinanim, yun po ang iyong anihin. So sinasabi ng talata na malapit na ang araw ng paghatol ng Panginoon sa lahat ng bansa. Ito ay tumutukoy sa panahon kung kailan makikialam ang Diyos sa kasaysayan ng tao upang magbigay ng katarungan at parusa sa kasamaan. Bagamat ang mensahe po ay para sa bansang Edom, ay binibigyan din dito na ang lahat ng mga bansa ay mananagot po sa Diyos. Ito pong pinaka-importanting bahagi po ng talata. Ito po yung linyang kung ano ang iyong ginawa sa iba, ay ganun din ang iyong gagawin sa inyo. O para po sa Edom, nung sinakop at pinahirapan ng Israel, yung po kanilang sister nation, ay hindi po sila tumulong. Bagkos ay natuwa pa sila at nagnakaw sa mga Israelita. Itinuturo nito na ang masamang ginawa ng isang tao o bansa, ito po ay babalik din sa kanila. So ang aklat po ng Obadiah ay sinulat para kondinahin ang pagmamataas ng Edom, mga Edomites. Akala nila sila ay ligtas na nakatira po sa mataas at matayog na lugar, na walang sino man ang higit
na walang sino mang makakalupig sa kanila dahil sila ay nasa matatayog mabatong lugar, na walang sino man ang higit sa kapangyarihan ng paghahatol ng Diyos. At yan po ay mababasa po natin sa verse 15. Sa madaling salita po, ang Obadiah 1:15, ito po ay paalala ng Diyos sa lahat ng mga nakakakita ng walang katarungan at darating na panahon na ang bawat isa ay makatatanggap po ng nararapat na kabayaran para sa kanilang ginawa. So pagbagsak po nitong Edom ay madalas na inaahalin tulad po sa mga taong mapagmataas at wala pong malasakit sa kanyang kapwa. Sabi ng Biblia, hinatulan sila dahil sa kanilang pagmamalaki. Ito pong mga Edomites. So ang kalupitan ang kalupitan sa kapatid na bansang Israel. Sinasabi po ng Edom sa Obadiah chapter 1 verse 3 and 4, katulad po nating teksto, Diyos ang kanilang pinagmamalakihan po dito. Sabi nila walang makakalupig sa kanila. Diyos ang kanilang pinagmamalakihan. At ang sabi ng Diyos, ang sabi po ng verse 4, balikan po ulit natin ang Obadiah sa ating teksto, verse 4. Kahit na ang iyong tore ay mataas, kagaya ng paglipad ng agila, at kahit na nakalagay ng iyong pugad kasama ng mga bituin, ay ibababa kita mula roon. Sabi po ng Panginoon. So ang mga scriptural proofs po, makikita po natin na hinatulan ng Diyos ang Edom. Makikita po natin sa Ezekiel chapter 25. Ezekiel chapter 25. Verse 12. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Maghihiganti ang Edom laban sa sambahayan ng Juda at sa nakagawa rin ng pagkakamali na gawin ito. Verse 13, kaya ito ang sinabi ng Panginoon, Yahweh, hahampasin ko ang Edom ng aking kamay at wawasakin ang bawat tao at hayop doon. Gagawin ko silang isang sira, iniwang lugar mula sa Teman at Dedan. Sila ay mahuhulog sa pamamagitan ng mga espada. Sa Isaiah chapter 34, Isaiah chapter 34 verse 5, sa oras na mabusog ang aking espada sa langit mula sa pag-inom, pagmasdan ninyo, bababa ito sa Edom, sa bayan ay binukod ko para wasakin. Ang espada ni Yahweh ay puno ng dugo at nababalutan ng taba. May tumutulong dugo ng mga batang tupa at mga kambing. Nababalutan ng taba ang mga lamang loob ng mga lalaking tupa dahil si Yahweh ay may isang handog sa Bosra at may isang malaking katayan sa lupain ng Edom. Ang mababangis na baka ay kakatayin kasama nila at ang mga batang toro na kasama ng ang mas nakatatanda, ang kanilang lupain ay magiging lango sa dugo at ang kanilang alikabok ay pinataba sa katabaan dahil ito ay magiging araw ng paghihiganti para kay Yahweh at taon kung saan maghihiganti siya laban sa kanila para sa kapanganahan ng Sion. Ang mga batis ng Edom ay mapapalitan ng alkitran, ang kanyang alikabok ay asupre at ang kanyang lupain ay magiging sunog na alkitran. Masusunog ito gabi at araw. Ang usok na ito ay tataas magpakilanman. Mula sa bawat salin lahi nito ay magiging isang tambakan ng basura. Walang sino man na makakaraan dito magpakilanman. Ganyan po nagalit ang Panginoon sa Edomites na ito ay talagang kanyang hinatulan at wawasakin.
Ang Edom po ay naging simbolo ng pagre-rebelde sa Diyos at kawalan ng pagmamahal sa kapatid. Kaya ibinagsak sila ng Diyos at habang panahon na silang naglaho sa talaan ng kasaysayan. Ngayon po kasi wala na itong mga Edomites. Nabura na. Nabura na sa kasaysayan. Pinatulan sila ng Diyos at wala na. Hindi na sila umiral. Ganun po ang naging ganti ng Diyos dahil sa kasamaang ginawa nitong mga Edomites. So sa verse 18 po ng Obadiah, dito po natupad yung propesiya ng Biblia. Sa verse 18, Obadiah verse 18, chapter 1. Magiging isang apoy ang sambahayan ni Jacob at isang liyab ang sambahayan ni Jose, at ang magiging pinaggapasan ang sambahayan ni Esau, at susunugin nila sila at sila'y tutupukin. Walang makaliligtas sa sambahayan ni Esau sapagkat sinabi ito ni Yahweh. So nung wala na ang itong mga Edomites, ay nandun na rin na restored po ang Israel at nakabalik sila sa kanilang lupain. Ano po? Yan po ay pangako din sa kanila ng Diyos. So dito po sa ating mga puntos na pinag-aralan, ito pong itong mga Edomites ay nagkaroon sila ng matinding galit sa kanilang puso. Yung spirit of jealousy and hatred. Ano po? Dahil po sa nangyari sa kanilang ninuno na si Esau, nagkaroon din sila ng spirit of proud heart. Dahil nga doon sa kanilang kinalalagyan, akala nila ay wala nang makatatalo sa kanila doon at wala nang makapagbabagsak sa kanila. Subalit sinabi po ng Panginoon sa verse 4 ng Obadiah na kahit ano pang taas ng kanilang kinalalagyan ay ibabagsak sila. At nakita din po natin na i-reveal yung pong itong kasamaan, itong mga Edomites, dahil nung kasalukuyan nga po na pinasok nitong mga Babylonia ang Israel, ay nakita ng Panginoon ang puso nila nitong mga kapatid na hindi man lang tinulungan itong kanilang kapatid na Israel. So, sa atin pong pagtatapos, so ito pong bansang Edom, ito po ay naging kampante dahil nakatira sila sa matatayog at mabatong kabundukan. Akala nila hindi na sila tatablan ng anuman. Sabi po sa verse 3, ang kapalaluan ay nagdaya sa iyo at dumaya sa iyo. So sa atin naman pong mga Kristiyano, minsan po sa sobrang tiwala na rin po natin sa ating sariling kakayahan, sa ating yaman kung meron man, o posisyon po natin sa buhay, yun po ang nagpapabagsak sa atin. Dahil ang tunay po na seguridad o security ay matatagpuan lamang po natin sa Panginoon. Kapag po tayo ay nagsimula na mag-isip na kaya ko ito, ay magsisimula na tayong lubusang magtiwala sa ating sariling kalooban. At sinasainsang tabi na po natin ang kalooban ng Diyos. So doon po tayo nagiging marupok sa harap ng tukso at pagsubok. Ang sabi po ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, tayo po ay huwag maging indifferent o walang pakialam sa hirap ng iba. At sa dinadanas na hirap ng iba, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid kay Kristo.
at lalong-lalo na sa tunay mong kapatid sa laman o yung biological brother and sister. Dapat ay magkaroon po tayo ng paggalang sa ating nakatatandang kapatid. Yan po ang iniutos ng Biblia. Magkaroon po tayo ng paggalang. Kung ating pong iginagalang ang Diyos, ay igalang po natin ang ating mga kapatid, ang ating mga kapatiran. Hindi lamang po yung ating pong kapatid na mananampalataya. At lalong higit, ito po yung ang aking pong tinutukoy ay ang kapatid po natin sa ating pamilya. Yan po ay utos sa atin ng Panginoon. Ang pangunahing itinuturo po ng Book of Obadiah, ito po yung humility o pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapatid. Huwag po tayong maging katulad ng Edom, mga Edomites na naging mataas ang tingin po sa kanilang sarili. Pero naging bato naman ang kanilang mga puso sa kanilang kapwa. So nais ko pong tapusin ang mensaheng ito sa pagbasa po ng isang talata. Sa Matthew chapter 23, verse 12, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Basahin ko po sa Tagalog. Ang sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Papalain po naman ng Panginoon ng mensahe po sa ating mga puso. Tayo po tumayong lahat at tayo po manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Diyos na banal at katastasan sa lahat. Maliwanag naman po, Panginoon, ang inyong mensahe tungkol po sa kapatiran, mga magkakapatid na nagkakaroon po ng mga hinanakitan, Panginoon. Katulad po ng mga ina po ni Esau at ni Jacob na nagkaroon ng jealous and hatred sa kanilang mga puso at pagmamalaki, kayabangan sa kanilang mga puso. Panginoon Diyos, aming nilalapit po ang aming mga sarili, Panginoon. Itong mensahe po ninyo sa amin ay nagsisilbing salamin lamang po na kung sino po kami, Panginoon, sa harapan po ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na maunawaan ang inyong mga kautusan, lalo-lalo na po ang pag-ibig namin sa aming mga kapatid, sa aming mga kapatiran, sa aming pong mga kapwa Kristiyano, at higit sa lahat, sa aming kapamilya. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na pasakop sa inyong kautusan, Panginoon. Naigalang po namin, O Diyos, ang bawat isa upang kami naman ay igalang din po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumubog sa aming mga puso ang kinahinatnan ng Edomites dahil sa kanilang pagmamalaki, ang kanila pong hatred na hindi na po nawala.
sa kanilang mga puso hanggang sa sila ay winasak ng Panginoon. At bilang si Jacob naman, Panginoon Diyos, na dahil sa kanyang ginawang kasalanan, ay napagtanto po niya, Panginoon Diyos, na ang kanyang ginawang kasamaan, ito ay nagbunga ng hindi maganda sa kanyang buhay. Kaya nga ang kanyang iniisip ay ang paghingi ng tawad sa kanyang kapatid nang sila'y magkita. O Diyos, sana'y ganito din po sa amin, Panginoon. Na sa aming pamilya, sa aming mga kapatiran, wala pong ganitong klasing puso mayroon ng bawat isa. Ng bawat isa ay nagbibigayan, nagmamahalan, nagpapatawaran, Panginoon, kung anuman ang kasalanan na gawa, ay handang tumanggap ng pagpapatawad at handang aminin ang kasalanan at ihingi ng kapatawaran. O Diyos, salamat po sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin na bawat isa ay pagkalooban po ninyo ng ganitong puso, Panginoon, na isang puso na malambot na at handang sumunod po sa inyong kalooban, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito, Panginoon Diyos, ganon din aming mga kapatiran na hindi po namin kasama, lalo na po, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na may tinataglay na karamdaman. Dalangin po namin, O Diyos, na tulungan niyo nga po sila, inyo po silang kalugdan na sana ay bumalik ang kanilang lakas at makasama po namin sa aming paglilingkod. Pinadalangin namin, Panginoon Diyos, ang aming pastor sa kanyang pag-uwi mamayang hapon. Dalangin po namin ang inyo pong pag-iingat sa kanya at ihanda niyo po kami, Panginoon Diyos, mamayang hapon para sa aming banal na hapunan. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging karapat-dapat po na humarap sa inyo. Taglay ang isang malinis na puso na nagsiyasat muna bago humarap sa inyo sa banal na hapunan. O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi ngayong tanghali at ibalik niyo po kami mamayang hapon, Panginoon, para sa aming panghapong worship service, Panginoon. Salamat po muli, O Diyos, sa inyo pong gabay, presensya sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin na inyo lamang pong pangalan ng siyang nataas at hindi po ang aming sariling kalooban, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bagitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang tanghali po at tapos na po tayo. Balik na lang po tayo mamayang hapon.